Good morning! Magandang umaga mga kapatid. Kumusta na kayo? Kumusta ang ating karanasan sa nakaraang halalan? Wala ako na ginawa ninyo ang bahagi na at responsibilidad ng bawat isa sa atin. At nagsalita ang bayan, ang sabi nila. So, tingnan natin ang ating pong buksan ang ating mga aklat sa mga awit 118. Today is day 133. So, ating pag-uusapan ang isang awit na ang sabi ay maaring nabuo bilang paghahanda para sa tawag na Second Temple period o post-exile. At inawit ni Nehemiah at ng iba pang mga naging leader ng bansang Israel pagkatapos nila para sila'y makalaya na ng ganap sa bansang Babylonia sa panahon ng mga Persians. So, inulit ko ang ating pagpupulay ngayong umaga ay tinigyan natin ng pamagat na confidence in God's love o pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. At ang pipiliin natin ng ating batayan, ng ating pagbubulay sa Psalms 118, 1-9. Yan po siyam na talata. At atin pong titingnan at ating pagsamasamahan intindihin o namnamin ang sinasabi ng mga talata na ito. Ang 118 po ay 29 na talata, pero pinili po natin ang unang 9 na talata lamang, verses. So, ito na pong simulan ang ating pag-aaral ngayon, sharing ngayong umaga. Tayo po na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isa pang pagkakataon, isang bagong araw na ibigay niyo sa amin. Salamat sa lahat na mga kaabalahan ng aming mga kababayan. Salamat nagsalita sila at wala kami ang mga taong maluluklok ay mga taong gaganap ng plano mo para sa aming bayan. Aring sa kasalukuyan hindi namin makita kung ano ang direksyon na ito, subalit alam namin ito ay para makiging mabuti para sa amin at karapat-dapat para sa amin ayon sa kalooban at plano ninyo. Ngayong umaga ay gusto namin maunawaan, muling maintindihan na kami dapat magtiwala sa iyo lamang at wala nang iba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, basahin po natin sa New International Version ang ating talata na ating ibabahagi ngayong umaga. Sabi sa verses 1-9 sa NIV, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. In my anguish, I cried to the Lord, and He answered by setting me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is with me. He is my helper. I will look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. So, napapanahon, lalo na dito, tayo ay katatapos lang ng eleksyon
At ang sabi dito sa 89, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Sa wikang Tagalog, ang pagka-translate sa verses na yon, ako'y kanyang iniligtas sa sa lukon ng kamatayan. 116 pala yun. Sabi dito, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa palaligan niya ang mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ng ating asahan. So, bahagi ng buhay talaga ang pagtitiwala sa tao at sa mga gamit o kaya ay mga makina. Ang mga piloto ay naniniwala sa kanilang mga eroplano. Tayo ay sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, mga buses, mga taxi, kahit na ang ating personal na sasakyan, tayo ay nagtitiwala na tatawag natin sila ay roadworthy o pwedeng itakbo dahil ligtas at makakarating sa patutunguhan. Kaya sa araw-araw, kailangang magtiwala tayo sa mga iba-ibang mga sitwasyon at or kung kani-kanino. Kapag meron tayo nakatabi sa sasakyan o sa kahit sa publikong lugar, kailangan tayong kahit merong dating antas ng pagtitiwala sa mga tao na iyon. Subalit dito sa kasaysayan ng Israel, nakikita natin na ano man ang kanilang pinagdaanan. Kung babasahin nyo na rest ng chapter 118, lahat ay inuulit ng mga awit na ito na ay magtiwala sa Panginoon at iisa ang dahilan. 5 beses itong sinabi sa verse 1, verse 2, verse 3, verse 4 at sa last verse. Ang sabi, bakit tayo magtitiwala at magpapasalamat sa Diyos? Because His love endures forever. Sabi sa Hebrew, Ki Leolam Hados. His love endures forever. Ang tanong, sino-sino ang dapat magtiwala sa Diyos? At pagka binasa natin yung verses 2, 3, and 4, sabi ay ang lahat, ang buong bansang Israel. Let Israel say, His love endures forever. Sabi the house of Aaron. Sino ba si Aaron? Si Aaron ay ang punong pari. So ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay nagbibigay ng mga handog. Nangunguna sa paghahandog ng mga sakripisyo, mga pagpapatay ng hayop at pag-observe sa lahat ng mga tradisyon ng mga Hudyo. Dapat magtiwala sa Diyos dahil ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago magpakailanman. Sabi rin dito sa verse 4, lahat na naniniwala, lahat na nagtitiwala sa Diyos, naniniwala o nagtitiwala sa Diyos ay magtiwala sa Kanya, sila because natatakot sa Kanya, humahanga sa Kanya. Dapat magpatuloy sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago o nananatili magpakailanman. So, kapag ito ang ating paniniwala, sabi dito ay ano ang magiging response. Sa verse 5, sabi niya, in my anguish I cry to the Lord. Ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin dahil nagtitiwala ka sa Diyos ay ma-exempt ka sa maraming mga problema sa buhay. Sabi dito, anguish, sabi natin mga kaguluhan o kagipitan. Ang sabi ng mga awit ay tayo ay, sabi niya, I cry to the Lord. What ang ibig sabihin ng I cry to the Lord? Tayo ay sisigaw o hihingi o mananalangin sa Kanya. Kaya ang sagot natin kapag tayo ay may problema, dapat ang unang steps na ating gagawin ay manalangin sa Kanya. So, dahil ang kabasanal na kasulatan din ang nagsasabi sa atin ng magandang dahilan at babasahin ko sa Isaiah chapter 40 verse 39, 31 ang dahilan. Sabi doon sa bakit tayo ang response sa problema at sa mga trouble sa buhay ay panalangin.
Sabi sa Isaiah 40:31 sa wikang Tagalog, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi maghihina. So, sabi sa English, sabi niya, those who hope in the Lord will renew their strength. They will run and not get tired. They will walk and not lose hope. So, ito ang maganda na ating alalahanin. Kaya ang ating confidence sa Panginoon ay lalong lalalim kapag tayo ay malalim sa ating pananalangin. Hindi sa, yun ang unang bahagi. Dahil kung minsan, dahil tayo nga ay nagtitiwala sa ibang mga bagay, katulad ng ating karunungan, katulad ng ating mga pag-aari, katulad ng ating mga karanasan, kakatulong ang mga yon, subalit ang tunay na paraan para tayo ay magkaroon ng sabihin nating confidence o sabihin nating kapanatagan at maalis ang ating pag-alala ay alalahanin natin na minamahal tayo ng Diyos. Isang bagay na lagi nating magiging dahilan para gawin din ang tama, para pursue ang kabutihan dahil alam natin anumang ginagawa natin ay magiging mabunga kapag ang pinagkatiwala natin sa Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan, katulad ngayon, natapos ang eleksyon, mayroong mga bagong nahalal, may bagong mga mayor at iba pang mga gobernador at iba pang mga opisyales, may mga senador na kilala na natin na muli nabalik sa katungkulan, meron na silang mga karanasan at maaaring iba-iba ang ating pananaw tungkol sa kanilang pagkapanalo. Tandaan natin, lahat sila ay hindi makakahadlang sa plano ng Panginoon. Hindi sila makakahadlang sa ginagawa natin dahil ang ating pinaglilingkuran ay siyang pinakapangyarihan sa lahat at higit sa lahat ang pinakamaganda. Mahal tayo ng ating pinaglilingkuran. Mahal tayo ng Diyos. So, sa panahon na ito, ang aking iiwanan na ating isipin ay ating sagutin ang dalawang katanungan. Sino ang higit na pinagtitiwalaan natin? Ang ating sarili o ang ibang tao? Walang masama na magtiwala, pero kailangan talaga mag-develop natin ang self-confidence. Pero dapat ang self-confidence natin ay ating pinatutagak dahil alam natin mahal tayo ng Diyos. At kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, may karapatan ba tayong mag-anilangan o matakot? Sabi niya ay ang pag-ibig ng Diyos ay siyang nagpapalaya sa atin sa anumang takot at pag-alala. Ang pangako ng Diyos na ating laging naririnig at sinabi rin niya na muli siyang babalik, sabi sa Hebrews siya ay hindi nagbabago, the same yesterday, today, and forever. At higit sa lahat, sabi niya, I will never leave you or forsake you. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya huwag tayo magtiwala sa mga nanalong, maniwala tayo at hintayin ang kanilang gagawin. Sabalit, ultimately, ang pagtitiwala natin dapat ay sa ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Salamat ng maraming Panginoon dahil hindi kayo nagbabago at ang inyong pangako ay totoo. Kaya kami nagtitiwala na minamahal mo kami. At dahil minamahal mo kami at minamahal ka rin namin, gagawin namin ang dapat namin gawin para maipadama sa inyo at sa aming kapwa ang pagmamahal na ito na aming tinanggap galing sa inyo. Hindi namin kayang mahalin ang aming kapwa hanggat hindi namin kinikilala na kami ay inyong nilikha. Hindi namin kayang mahalin ang sinuman at igalang ang sinuman hanggat hindi kami gumagalang at nagpapasakop sa inyo. Aking dalangin, Panginoon, na sa panahon na ito, kung sino man ang dumadaan
sa anumang mga pagsubok o karamdaman, naway ibigay nila ang tiwala sa inyo. Hindi sa mga anumang bagay, kahit mga doktor at kahit mga counselors, Panginoon, kundi marinig nila at gawin ng payo ng mga tao na ito na nakakatulong sa Kanya. Subalit, ang ultimate, Panginoon, ay kami magtiwala sa plano ninyo. Maaring hindi namin makamtan yung gusto namin dahil alam namin hindi nyo pinapayagan dahil di makakabuti yon sa amin. Kaya tulungan mo kami na makayanan kung ano man ang kabigatan na meron pinagdadaanan kami dahil alam namin, Panginoon, ang kapahingahan ay ibibigay niya sa takdang panahon at sa tamang pamamaraan. Salamat po ng marami nawa ang nangyari mga nakaraang araw ay magbunga ng mga bagay na pabuti para sa amin at higit sa lahat magiging kagalakan para sa inyo, Panginoon. Salamat ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyo pagsama sa akin. Tandaan natin, sabi ay, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Hanggang sa muli nating pagkikita at sa mga nasa facilitators, may meeting po tayo sa Thursday. Mga nasa facilitators sa Laang Camp. Okay, maraming salamat. The Lord be with you. The Lord make His face as shine upon you and give you peace.